Kayo'y bahagi pa rin po ng Kaitan in Action. Narito po tayo sa Case to Face. Narito po ang nagrereklamo, si Ganggang. At ang kanyang inirereklamo ay ang kanyang dating best friend na ngayon ay parang mortal enemy. Narito po si Flor. Ate Pia, Kuya Alan, si Flor at si Ganggang. Matagal ko ng advocacy talaga yung solusyon sa problema ng 5-6 sa ating bansa. So, of course, one problem is poverty, kahirapan, kakulangan ng livelihood. Yung pantawid, di ba? Habang hindi pa nagkakaroon ng isang ekonomiya na lahat ng gusto mag-aral, lahat ng gusto magpagamot, lahat ng gusto magtrabaho ay makapagtrabaho ng sapat, uutang tayo tuutang. Ang problema, ang mayaman nakakautang ng maliit ang interest. Pag medyo mahirap ka, yung wala kang isasanla, wala kang collateral, kaya tawag nila 5-6, utang ka ng 5,000, babayar mo 6,000. In this case, 20,000, ang tubo ng 20,000 isang buwan is 4,000. Ang tubo ng 20,000 half the month is 2,000. Ang tendency nun, yung tinatawag na vicious cycle. Palubog ka ng palubog. Ang problema kasi, nung nakiusap ka, desperado ka, di ba? So, dahil kapit sa patalim, syempre, health ng asawa mo, kahit anong gagawin para bayaran. Pero hindi mo siya pinapirma. Tapos, tinanong mo ba siya, paano siya makakabayad? Hindi po, sir. Ako lang po yung nakaharap nung kaibigan ko lang po, ako lang pong umutang. I honor yung puso mo, na kumari mo, ayaw mo pabayaan, kapit sa patalim, ayaw mo masaktan yung kanyang asawa. Pero paano mo naisip na kaya niyang bayaran ang 20,000? Nangako po kasi siya, sir, sa akin. Sabi niya, sige, pagdating ng 2 weeks, gagawa ako ng paraan. Hanggang po sa naawa naman po ako. Hindi sapat yung pangako. Kailangan yung basihan ng pangako. Ayaw mo naman ilagay yung mga anak, yung asawa, yung bahay sa alanganin. Pero dahil hindi ka nagtanong sa kanya kung saan niya kukunin yung 20,000, ate, kahit naman sinong manunood, alam na hindi siya basta makakabayad ng 20,000 dahil wala rin naman siyang malaking pinagkakitaan. Hindi ibig sabihin na lolokohin ka niya. Sincero siya nung nangako sa'yo. Pero sincero siyang mali. So katulad kanina, pinapangako mo hanggang pipilitan mo. 20,000 nga, hindi mo nabayaran. Paano mo babayaran ng 60,000? Wala akong duda, Flor, na maganda ang intention mo, etc. Pero hindi ka naman basta magkakaganon na magkakaroon ng 40,000, 50,000, 60,000, no? Dun sa audience, we can choose what we want to do. But you cannot choose the consequence. I want the people watching to know, yes, pagkapit sa patalim, kailangan mo mangutang. Pero kung ikaw mangungutang para sa iba, ikaw magagarantor, etc., gigising ka isang araw, pareho kayong may problema. Kung ma-rewind natin, ang sasabihin ko sa iyo, ate, tulungan mo siya, pero hindi sa pamamagitan ng pag-uutang din na walang pambayad. Tulungan mo siya na maghanap saan makakakuha nung pera na hindi ganun kalaking interest na mababayaran yung gamot nung kanyang asawa. Doon sa mga nanonood niya, we don't want you to be in a situation they are in. They love each other, magkumare, pero hinata kayo ng tadhana dahil sa utang na nangyari dahil sa kapit sa patalim. Ito yung legal. Sa mata ng batas, klaro naman na ikaw, Flor, may utang sa kanya. Yung paano babayaran, kailan babayaran, yung batas, walang emosyon. Tinitingnan lang ng batas kung ano yung napagkasunduan nyo, binibigyan ng respeto ng batas kung ano yung napagkasunduan. Pero kung wala kayong napagkasunduan, walang proof kung ano yung kasunduan nyo, then titingin tayo sa batas, ano sabi ng batas, paano ang bayaran. May utang ka sa kanya na 20,000. Siya naman umutang para sa'yo. Nung umutang ka, dahil sa interest, umabot ng 60,000, di ba? Walang kasulatan yung interest na yon. So, may laban ka dun sa kaibigan mo na hindi siya dapat sumingil sa'yo ng interest na ganon kasi wala kayong napagkasunduan. Nakalagay kasi doon, imbis na nakalagay 20,000 interest, nakalagay 22,000 which is due in 2 weeks. Tapos ang binigay 20 lang. Tapos on that point, walang renewal, but sa kalye, understood yun na habang hindi mo pa binabayaran, renew. Tama din si ate na kung korte to, hindi sapat yung ano pagkaintindi, etc. Hihimayin mo yung nakasulat doon.
Pag walang nakasulat, sabi ng batas, wala kang utang na interes. So kung ako ikaw, pwede mo ngayon ilaban dun sa kaibigan mo na, nag-overpay pala ako sa'yo dahil hindi naman maliwanag yung usapan natin sa interest. Ako naman may konting comment lang ako. Kung makasagot ka naman kay Kuya Boy, parang nakukulangan lang din naman ako ng yung ownership ba ng responsibilidad mo. Kasi kung makapangako ka naman kay Kuya Boy, para ka namang may huhugutin na 60,000 by December. Ako, parang may naisip na akong tulong para sa'yo. Kasi nga, inaano mo, kahit anong trabaho gagawin ko, yung parte na yun sa'yo, gusto ko yun. Pero yung basta mangangako ka na kaya mo, kaya tuloy yung kaibigan mo, maasa din na kaya mong gumawa ng paraan. Pero agree din ako kay Ala na responsibility mo yun eh. Magpautang ka ng halagang kaya mong mawala sa'yo para makakatulog ka sa gabi. Hindi yung gabi-gabi iniisip mo na baka mawala na sa'yo yung bahay mo, which is yun na nga ang kalagayan mo ngayon. Nataranta ka na ngayon, naghanap ka ng paraan, umutang ka naman ngayon ng iba. Okay, sabi mo, sinanla mo yon at pag hindi mo nabayaran sa tamang panahon yon, kukunin yung bahay mo. December po, ma'am. Okay, pero wala kang kasulatan nun. Wala po. So, under the law, since wala. Kailangan nakasulat yung sanla na yan eh. Sa batas kasi, hindi basta pwedeng kunin ang pag-aari mo. Kahit na sinabi mo yun sa kanya. Hindi ka niya pwedeng patalsikin, tapos akin na to. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng niyang pilitin na lumabas ka doon dahil kanya na yun. Hindi ganon. Pupunta talaga sila sa korte. So, hindi ka naman nanganganib na sa araw na yon paaalisin ka sa bahay. Yun lang, mapeperwisyo ka. Dahil mukha namang pinaninindigan mo ang iyong obligasyon. So, baka araw-arawin ka. Alam mong, obligasyon mo yon. Pero ang punot dulo nitong lahat, ikaw ang may utang sa kanya. At lahat ng problema niya, ang pinanggalingan is yung utang mo. Since ikaw, lahat na ng klaseng trabaho willing kang gawin, nasabi mo, nagtatahi ka, anong klaseng tahi ang kaya mong gawin? Bedsheet po, tsaka po punda, tsaka refer. Okay, sige. May project ako. Pag binigyan kita ng pattern, kaya mong kopyahin? Nga po. Pero wala ka pang sewing machine. So wala din siyang sewing machine. So yun, kailangan natin hanapan din ng solusyon yon. Sinanla mo, o pag binigay namin yung pambawi, mababawi mo pa. O sige. So yung mga luto-luto, game kami dyan, mag-o-order kami para mabigyan ka ng hanapbuhay. Kasi mukhang handa naman siyang magtrabaho. Yeah. Wala namang hindi maaawa talaga sa kalagayan mo. Pero siyempre, habang sinasabi mo namang kawawa to, yung inutang mo sa kanya, parang hindi ka naman naawa sa kanya. Hindi naman naawa, sir. Nangangako na naman. Tapos pagdating na naman, hindi na niya ako iniisip. Nasalba ka nga niya eh. Opo. Tapos, siya naman ang lumubog. Kasi nga, kahit pa konti-konti, hindi mo man tinulungan. Tanong, kayo ba willing magpatawaran at magtulungan? Willing naman po ako, sir. Basta tulungan din niya po ako sa problema ko. Oh. Ikaw naman, Flor. Opo, sir. Para po maibalik po yung dati ng pagsasama. Oh. Nanginginayang so, sinabi na ni ate, di ba? Tulungan ka namin sewing machine, bigyan ka na. Ikaw naman siguro ang gagawin namin, Felicidad, ganito. Yung isa namin abogado, tutulong makipag-usap dun sa sinanlaan mo. Kung papayag ka, kahit may konti pang interest, ganito ang halaga, ganito ang bayaran. Say, Flor, kahit sabihin mong 60,000, sige, 12 months, 5,000. Baka hindi mo naman kayanin na buwan-buwan, 5,000. Pero kung halimbawa, kaya mo 3, nabigay mo 3, kaya mo 2, susunod na buwan, 500 lang kaya mo. Huwag ka mahiya, bigay mo yung 500. Kasi minsan tayo ganun eh, hindi mo mabigay 5,000, pero may 500 ka naman, mawawala ka, tapos sabihin, nahiya po kasi ako kasi hindi ko mabigay yung 5,000. Pero yung 500 na sana nasalba niya, hindi sana lumaki na 60,000, hindi natin nagawa. Ha? So, nandyan yung lawyers namin at saka nandyan si Larry, ayusin natin yung amount. Sana ang pagkakamali nyo maging sample na ng iba. At saka para nga kumita kayo, tutulong kami dun sa medical. Diba? Kasi kahit anong laki ng kita nyo, kung lahat yun sa gamot, sa diagnostic, sa pagdodoktor. So, sa medical, tutulong kami. Aside from yung una sa pang-araw-araw nyo sa pagkain, ilagay nyo dun sa pangbayad sa utang. Gigising kayo isang araw, debt-free kayo. Ganggang, maraming salamat. Flor, maraming salamat. Hindi nagtatapos dito ang ating pag-uusap. Nariyan si Kuya Larry, nariyan ang mga abogado ng Kaitanen Action. At tuloy-tuloy.
hanggang, sabi nga Kuya Alan, debt-free hanggang mabayaran. Oo. Pero Ang tutulong man lang namin magkamayan din kayo. Balik na natin yung dati natin. Bayaran naman kita eh. Tulungan kita. Maraming salamat po sa ating pagbabalik naman. Ay makakasama ho natin si Aiza. Siya naman ay hihingi ng payong kapatid na may kinalaman po sa pensyon ng kanyang namatay na ama na isang pulis. Yan po ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng Sa tulong ng Cayetano in Action with Boy Abunda, natubos ni Flor ang kanyang naisang lang sewing machine para muling magkaroon ng pagkakakitaan. Naiabot na rin niya kay Felicidad ang paunang bayad sa kanyang utang galing sa tulong na natanggap niya mula sa programa. Opo, binigay po niya sa akin yung 5,000. Okay na po kami dalawa. Na bayaran ko na po siya. Yung pinangako ko po sa kanya, tutuparin ko. At masaya po ako na natubos ko na po yung machine ko. Bilang patunay ng kanilang kasunduan, pumirma rin si Flor sa isang kasulatan ukol sa kanyang utang at plano ng pagbabayad kay Felicidad. Sinabi ko po sa kanya na kada buwan, kada linggo pala 1,000 po ibibigay ko sa kanya. Hanggang sa matapos po. Sabi niya po, nangako po siya sa akin, nakaharap po, meron pong katibayan na ang sabi po niya, kada linggo po, magbibigay po siya ng 1,000. Ang sabi ko naman po, o sige, kung dyan ka maluwag. Bukod sa konting tulong na pandagdag bayad sa napagsanlaan niya ng kanilang bahay, sinigurado rin ng programa na mabigyan ng legal na gabay si Felicidad kaugnay sa usapin ng kanilang bahay na naisangla. Nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng CIA, lalong-lalo na po kay Ate Pia, Sir Alan at Tito Boy po, nang dahil po sa kanila, nagkaroon po ng daan kung paano po kami magkaayos ni Flor at nabigyan din po ako ng aral sa mga pinayo po ni Sir Alan at ni Ate Pia at Tito Boy po. Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, maraming salamat po sa bumubuo ng CIA.